Mga kababayan, nakikita niyo ba yan? Yan lang naman ang alyansa ng Bagong Pilipinas or Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Camarines Sur. Ganyan po kainit ang pagbati at pag-welcome ng ating mga kababayang Oragon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mga kaibigan, tingnan niyo, napakaraming tao sa kabila ng lahat na napakainit po pagpunta namin sa Camsur. Napakainit po talaga mga kababayan, pero ang mga tao ay talaga namang dumagsa upang makita hindi lamang si Andrew E. ang master rapper, kundi maging ang mga senatorial candidate ng ating Pangulo at syempre naman gustong-gusto nilang makita ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Mga kababayan, kitang-kita dito na ang Camsur po, bagamat ito ay talagang baluarte ng mga Robredo, at talaga namang sabi nga nung isang kakilala namin ay sinasamba nga daw di umano ang mga Robredo dito sa Camsur. Pero nakita nyo naman na talagang napakainit ng pagtanggap sa ating Pangulo at sa kanyang mga senatorial candidate. Mga kaibigan, alyansa po tayo para sa bagong Pilipinas. Eto po mga kaibigan, ang ating senatorial candidate ng ating Pangulo ay hindi na po kailangang mag-OJT dahil pagdating po nila sa Senado, alam na nila ang kanilang gagawin dahil karamihan po sa kanila ay naging senador na ng Pilipinas. Ang iba naman ay naging kongresista, naging mayor, naging vice governor at naging gobernador. At syempre mga kababayan, yung iba naman ay naging DILG secretary, MMDA chairman at marami pang iba. At syempre, multi-awarded po itong mga nandirito ngayon na mga senatorial bet ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, hindi po sila mahirap na i-sell stock. Hindi po sila mahirap na ibenta. Kumbaga sa produkto, di kalidad na produkto po ang mga senatorial bet ng ating Pangulo. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, 12-0 na tayo. Nang sa ganoon ay maipakita natin ang talagang napakatatag na suporta natin sa administrasyong ito upang labanan natin mga kaibigan ang mga fake news, ang mga pro-China at ang mga pro-EJK na mga kandidatong yan. Mga kaibigan, alam naman natin na ang politika sa ating bansa ay weather lang. Kapag nanalo po ang mga tiwali at mga politiko na sumusuporta at talaga namang nag-a-advocate sila sa interes ng China, mga kaibigan, kawawa po tayo mga Filipino dahil tayo po ang magsasuffer. Nais nyo ba na ang ating bansang Pilipinas ay maging province lang ng China? At nais nyo ba mga kaibigan na talagang tuluyan ang mawala sa atin ang West Philippine Sea at ang panibago na naman mga kaibigan na ang Palawan ay inaangkin din pala ng bansang ito? So kung titingnan natin mga kaibigan, nakita ng mga marites at may mga nagpapakalat ngayon sa social media, hindi ko lang alam kung gaano katotoo mga kaibigan hindi ko confirm, ang iba nagsasabi totoo daw ito, na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, although hirap na hirap ng maglakad, ay pumunta di umano sa Beijing. Nakita di umano sa isang flight na papunta daw sa Beijing. At alam naman natin kung ano ang kanyang gagawin doon. Di umano ay maghihingi ng suporta sa kanyang BFF na si Xi Jinping. Guys, pag iniisip ko pa lang ito, ako po talaga ay nalulungkot at ako po ay natatakot para sa ating mga kababayan. Dahil mga kaibigan, talagang ibinagkakanulo na ba ang bansang Pilipinas? Nung nagkaroon siya ng verbal agreement or gentleman's agreement dito kay Xi Jinping, mga kaibigan, ay doon kanyang ibinigay ang kontrol ng pamamahala ng West Philippine Sea sa China at yun nga nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, ang sinasabi ng China, tayo daw ang hindi tumutupad sa usapan na talagang ipaubaya yung Scarborough Shoal, yung Ayungin Shoal, at yung iba pang parte ng West Philippine Sea. Dahil yan nga ang napag-usapan nila ng dating Pangulo sa verbal agreement or sa gentleman's agreement na yan. Kaya mga kababayan, nakakatakot ito dahil ang concern na po dito ay ang ating national security at ang ating bansa. Guys,
Hahayaan lang ba natin na mabaliwala ang paglaban na ginawa ng ating mga hero, ng ating mga bayani noong sa kanilang kapanahunan, na sila ay buong giting at buong tapang na tinuligsa at nilabanan ang mga mapanakop na mga dayuhang ito para lamang makamit natin ang tunay na kalayaan ng ating bansa. Mga kaibigan, sabi ko nga kung buhay pa ngayon ang Dr. Jose Rizal, maaaring siya ay galit na galit sa mga taong ito na tahasan at pinapakita sa buong mundo ang kanilang paglining dito sa bansang makakaliwa. Mga kaibigan, ipaglaban natin kung ano ang atin, ipaglaban natin ang West Philippine Sea, ipaglaban natin ang Palawan, ipaglaban natin ang Pilipinas dahil tayo ay mga Filipino at ito po ay ating mandato bilang isang Filipino citizen. Ipaglaban natin ang ating bayan. Maliit na nga lang ang bayan natin, magkakawatak-watak pa at mawawala pa sa atin ang ating mga isla at ang ating karagatan. Mga kababayan, yan yata ang isang bagay na hindi ko mapapayagan sa aking buong buhay, no? So, guys, nasa atin po ang power, nasa atin po ang kapangyarihan. Huwag po tayong maghahalal ng mga pro-China candidate, mga pro-Duterte, PDP laban candidate dahil ang mga yan, mga kaibigan, ay nakalin doon sa makakaliwang China. Mga kaibigan, hindi po natin dito tinatanggihan ang mga mamamayan ng China dahil marami po tayo mga kaibigan na Chinese at mga Chinoy. Pero ang tinatanggihan natin dito ay ang pananakop ng Communist China sa ating karagatan at ngayon naman ay sa ating napakagandang Palawan na mula pa sa ating kanununuan ay nandyan na ang Palawan. Pero inaangkin nila at kanila pong minamarkahan ng red kasama sa kanilang 9-dash line. My God, amin ang Palawan. Dugo, pawis, buhay ang lumanak dyan para lang maipagtanggol ang mga lupaing yan at ang mga isla na yan ay sa Pilipinas. Hindi maaring angkinin ito ng dahil lang sa inyong historical claim. Dahil kung historical claim lang ang pag-aaralan natin at ang ating paninindigan, maari na naming agawin din at kunin ang Sabah at kunin ang iba-iba pang mga parte na alam naman natin ay nasakop na ng iba-ibang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Kaya mga kababayan, panindigan po natin ang July 2016 ruling na sinasabi po sa UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea na tayo po ang nagwagi at naka-award na po sa Pilipinas ang West Philippine Sea na yan, mga kaibigan. Yan po ay under sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. At huwag po natin pabayaan, mga kaibigan, kaya sa darating pong halalan, 12-0 po tayo. Iboto po natin ang mga kandidato ng ating Pangulo. 12-0. Sino-sino ba mga kandidatong yan? Admin Rich. Titingnan natin, mga kababayan, syempre, ang number 1 sa balota, Abalos. Andyan din si Lito Lapid, Pia Cayetano, Binay, Amy Marcos, at si Tol Tolentino, Manny Pacquiao, at syempre, Tito Soto, Erwin Tulfo, at syempre, si Amy Marcos, Panfilo Lacson, and 12 na yata ang nasabi ko, no? So, parang 12 na yung aking nasabi, no? At kung may nakaligtaan na ako, mga kaibigan, kayo na po ang bahala. Basta 12 po lahat yan, mga kababayan, no? Marami pong salamat. Ito po ulit si Admin Rich, Comentarista. 12-0 po tayo, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Camarines Sur, sa inyong mainit na pagbati sa amin. Bye-bye!